Bago po muna tayo magbigay ng assurance, definitely naman lahat ng po ng Pilipino ay dapat safe na bumabalik sa Pilipinas. Yan naman po ang assurance ng pamahalaan. Pero dapat tignan muna po natin, saan nanggagaling yung sinasabing death threats? Meron na po bang naipakita? Meron na po bang na-blatter o whatever? Kailangang imbestigahan muna kung mayroon ngang pagbabanta sa buhay ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat tingnan mabuti kung may matibay na basihan ang umano'y death threat sa dating mambabatas. Ito ang reaksyon ng palasyo kasunod ng naging pahayag ni Senator J.V. Ejercito, kung saan ayon sa senador ang hamon ngayon ay kung papaano maibabalik na ligtas si Ko. Maaaring may iba na ayaw siyang makabalik ng bansa. Marami anyang natatakot kapag nakabalik si Zaldi, lalo na ang mga contractors. Sa kabila naman nito, ayon kay Yusek Castro, titiyakin ng gobyerno ang kaligtasan ni dating Congressman Ko sakaling makabalik na ito ng Pilipinas. But nevertheless, the government will always assure the safety and that the needed protection to be given to Zaldico. Sinagot rin ng Malacanang ang pahayag ni dating spokesperson Harry Roque na hindi naman naaresto si Ko. Tinawagan ko yung immigration police sa Prad at tinanong ko kung nandun ba ang Elizalde ko. Sumagot sila, wala. Kaya kumpirmado po, hindi na-aresto si Zaldico sa Prad. Ang Pangulo po ay nagsalita na. Si Secretary Vida ay nagsalita na rin. So bakit po ba natin paniniwalaan ang isang fake news peddler? May dahilan naman ang Malacanang kung bakit hindi makapagpalabas sa ngayon ng litrato o video ni Ko na nagpapatunay na nasa kustodiya siya ng Czech Republic. Kasi mayroon pong ibang country na involved. So maingat po ang gobyerno sa pagbibigay ng anumang anunsyo. Hayaan na lamang po natin na magtrabaho ang ating gobyerno. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.